Yung senador, pwede ba sabihin mo sa amin kung tatakbo ka na o hindi? So Eh I'm di, siyempre telling sinabi ko tatakbo na. so I'm telling them, everybody, not only Agusan, Del Sur, but all local governments officials na kung hindi pa kayo committed at hindi naman kayo galit sa akin o kay sa Secretary Paneo, tulungan na lang ninyo si Sal maging senador. Hindi na bali ho ako. Talo, panalo. Medyo patapos na rin ako. Matanda na ako. So, okay na sa akin. Bahala na kayo. Si Sal na unahin ninyo. Kailangan natin sa Senado. So, Salamat po. pagdating mo sa isang lugar next time, yun ang banggitin mo una. Sabi ni Mayor, yung hindi niya pera yung hindi niya kaalyado. So yung kaibigan niya, kaalyado o supporter, nasuportahan ako kung makinig kayo. Maganda at maluwala yung lahat ngayong Biyernes, ikawalo ng buwan ng Oktubre taong 2021. Ang ating pong reminder, constant reminders, wear your face shield and of course, your face mask. Dalawa ho yan, no? Ayan, no? Para sigurado, nahirapan pumasok ang virus. At kayo po ay be sure na pag kayo po ay nasa labas, iwasan nyo yung mga nasasalubong nyo, mga 2 meters away. Pati yung katabi nyo. Huwag kayo mahiya. Medyo lumayo kayo ng konti. 2 metro o 6 na kayo. Or wash your hands and wash your hands thoroughly with soap and water. Hugas lang unang kamayan. Sabon at tubig. And syempre, be sure na maganda katawan nyo, malusog. Palagi kayong kumain ng mga nutritious food. Minom kayo ng vitamins ninyo, mag-exercise kayo. Magparaw din kayo. Para palaging tayo'y nasa mabuting kalusugan. Walang papasok na virus o anumang mga bakterya dyan. Tsaka, huwag niyo kalimutan na yung hindi pa nagpapabakuna, pabakuna na po kayo. Alam niyo ba, naging interesante ang eleksyon dahil sa dumarami ang kandidato sa Panguluhan. Sino-sino na ba? O hindi ba nandyan yung Lacson? Nandyan si Pacquiao. Senador Lacson, Senador Pacquiao, sino pa? Mayor Isko. 3 na. Pagkatapos merong latest na pumasok. Si dating Senador Bongbong Marcos nagdeklara na siya ay tatakbo sa Panguluhan. Ang inaantayo ng karamihan kung itong hindi natin alam kung nagdeklara na kasi dahil marami tayong lakad, nag-advance taping tayo. Ito is supposed to be Friday yung ngayon yung mapapanood. Pero tinay po natin ito noong Miyerkules. Sabi yun ni BP Lenny, siya daw po ay tatakon ng mag-a-announce siya ng isang mahalagang bagay noong Huwebes. Hindi natin alam. Kasi nung tinitape natin ito, Miyerkules pa lang madalit sabi, pag ito'y kumandidato, magiging 6 ang ang nakadeklarado. Hindi lang pala 6. Kung si Mayor Sara ay mag-reconsider sa kanyang desisyon, o edi 7 ang kandidato. Ulitin natin Senador Lacson, Senador Pacquiao, Mayor Isko, sino pa? Dating Senador Marcos. Kung nagdeklara si
VP Lenny, 5 na. Sino pa? Si Mayor Sara. Alam lang pala kung tatakbo si Mayor Sara. So magandang laban to. Marami rin siyempre hindi inaasahan na si dating Senador Bongbong Marcos tatakbo. Kasi ang napapabalita gusto niya mag-VP kay Mayor Sara. Pero nga, hindi sabi naman niya, hindi naman Actually, binisita lang namin. Kami, nag-greet lang naman ng happy birthday. Spekulasyon na lang naman ng mga tao. Pero talagang, wala naman daw siya intensyon. Na tumakbong vice-presidente. Yung pala gusto niya tumakbong presidente. Ngayon, kung 5 ang presidenteng tumatakbo, kung hindi mo nakasama si Mayor Sara, aba, mukhang magandang labanan ho ito. Dahil may kanya-kanya silang, siyempre, may kanya-kanya silang puwersa. Kaya lang, yung si Senador Lacson, nasubukan na ito. Hindi siya nanalo nung huling halalan. Huling halalan ba? Hindi siya yata tumakbo ng huling halalan. Nung isa pang halalan. Nung kalaban niya yata sila, nung nanalo si nalilito na tayo. Ang dami kasing kandidato. Basta he run. Pero talo siya. Itong si Senador Pacquiao, maraming fans ito. Pero ayaw natin kung handa ang mga botante na botohan siyang presidente, considering na yung kanyang record sa Senado mukhang napakalabo. Kasi nga, nag-concentrate siya sa boxing ang trabaho ng senador parang hindi niya nagampanan. Baka magiging issue sa kanya yun. Pangatlo, sino naman to? Si Mayor Isko. Mayor Isko naman parang tumakbo siya kung hindi tayo nagkakamali, tumakbo siya senador. Hindi siya pinalad. Tapos nag-iusek. Tapos nang tumakbo siya mayor, tinalo niya sa ERAP. Pero parang 3 taon pa lang siya nanunungkulan sa Maynila. Baka yung mga taong gusto yung kanyang panunungkulan, baka gusto, diyan ka na lang sa mayorship. Siyempre, meron din naman gusto, tumakbong presidente. So, hindi pa masyadong malaman natin kung ano ba magiging pulso ng tao rito pagdating sa kanila. Ngayon, si dating Senador Bongbong Marcos, medyo kontrobersyal ang kanyang pagtakbo. Sapagkat alam naman po natin, hanggang ngayon, kahit na 35 taon na yata nakakalipas, mula nung maging presidente si Ferdinand Marcos, naroon pa rin yung mga galit ng mga taong nahirapan sa panahon ng martial law at sa pangulungan ni Presidente Marcos. Ito po yung mga naging aktivista lumaban sa kanya, lumaban sa administrasyong Marcos, sa gobyerno. Ang issue nilabag nila ang karapatang pangtao ni Presidente Marcos. At ngayon, dahil nga itong mga ito, napaka-vocal pa naman ito. Hanggang ngayon, maririnig mo yung mga hinaing nila. Para sa kanilang pananaw, dahil Marcos ito, yung kasalanan ni Marcos, para sa kanilang pananaw ay may kasalanan si Marcos, kasalanan din ng anak. Teka muna, medyo malabo naman yan. Kung assuming na may kasalanan ng Marcos, ba't mo ilalagay sa anak? Dapat,
Sa akin akin naman lang po ito. Kung titingnan po natin, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, titingnan natin yung kwalifikasyon ng kandidato. Huwag natin tingnan yung nakaraan na wala naman siyang kinalaman. Kung siya ay anak nung sa tingin nyo, galit kayo sa kanya dahil kung mga anumang paglabag sa karapatan ninyo, huwag nyo nang idama yung anak. Ngayon, kung siya mismo, ibang usapan o trakosa yon. Ang dapat, sa tingin natin, sukatin nyo si dating Senador Bongbong Marcos sa kanyang performance nung siya maging gobernador, nung Ilocos Norte, at nung siya ay maging senador. Dahil nung unang takbo niya, hindi siya nanalo. Pangalawang takbo niya, nanalo na siya. Yan, tingnan niyo kung ano ba ang ginawa niya bilang gobernador at ano bang ginawa niya bilang senador. Karapat dapat ba na siya ay mamuno bilang presidente ng bansa? Yun ang dapat natitingnan po natin. Huwag niyo na meron ako narinig nung isang gabi. Ang sabi, hindi. Kasi nung nandun siya sa Malacanang, nung sila'y pinaalis na, nung malapit na silang umalis, dahil nagkakaroon na nga ng EDSA Revolution, ito daw batang Ferdinand Marcos Jr., abay naka-uniforme daw ng military. Kaya daw, ibig daw sabihin nun, pagtatanggol niya ang kanyang ama sa mga kasalanan nito. Teka muna, mali naman yata yung logic. Pagtatanggol niya ang ama niya dahil nanganganib na mamatay. Kasi kung siya salakayin mo Malacanang, hindi ipagtatanggol yung kasalanan. Kasi yung kasalanan, kasubjective yun eh. Kailangan lilitisin ka ba kung meron nga o hindi. Kailangan maging objective tayo. Sukatin natin itong batang Marcos kaugnay doon sa kanyang paglilingkod bilang gobernador ng Ilocos Norte at senador ng Pilipinas. Huwag yung sapagkat ang bawat anak obligasyon po nila na magtanggol sa kanilang ama, ina, at mga kapatid at mga kamag-anakan pag ito'y nanganganib ang buhay. And for that matter, kung naririyan ka, kahit na hindi mo yan kakilala, at kung may magagawa ka, mailigtas mo ang buhay niyan na nasa panganib, tungkulin mo yun. In fact, hindi mo ba, sa ating Kodigo Penal, pag ikaw ay nakapatay sa pagtatanggol ng hindi mo namang kahit kakilala, sapagkat nanganib ang buhay ng taong yon, at dahil sa pagtatanggol mo, siya ay napatay, yung sumasalakay sa kanya, ibig sabihin nun, wala kang criminal liability. Kaya, huwag nating hatulan ang batang Marcos dahil gusto niyang ipagtanggol ang kanyang ama sa panganib na nakaamba. Now, puntaan naman natin si BP Leni. Ang problema naman kay Ate BP Leni, masyado siyang bilang opisyal, Vice President, nakabahagi siya ng gobyerno, dapat sana at nagkaroon siya ng pagkakataon na tinulungan niya si Presidente Duterte. Pero somehow, parang she blew it. Kaya nawala siya sa kabinete. Binigyan siya ng pangalawang pagkakataon. She blew it again. Nawala na naman siya sa posisyon. At pagkatapos nun, panay na puna niya sa gobyerno. Ang problema sa mga puna niya, yung puna niya, walang batayan kasi yung mga minumungkay niya na dapat gawin at sinasabi niya hindi ginagawa, dati nang gawa o ginawa na at ginagawa pa. Yan naman ang naging problema sa kanya. Kaya, pagdating sa survey, palagi siyang kulelat. Parang talagang ang sentimento ng tao ay malayo sa kanya. Pero siyempre, dahil oposisyon, liberal, siyempre meron din mga tao yan. Ang nakikita natin yan, maghahati-hati po sila
ng boto. At saka, ang problema nila, kung pumasok si Mayor Sara Duterte, bakit kanyo? Pag halimbawa nag-reconsider si Mayor Sara, tatakbo na. Napakiusapan ng mga tagasunod niya, mga tagahanga niya, ng marami sa mga sambayanan. Napahinuhod. So, nag-file. Halimbawa, o edi kandidato na. Though we have now 6. 6 na ngayon ang kandidato sa Panguluhan. Kung tatakbo siya si BP Robredo, ano ang magiging konsekwensya pag pumasok si Mayor Sara? Alam po ninyo, nagkaroon na ng maraming survey ang administrasyon, meron sariling survey, yung mga kalaban ng administrasyon, meron survey, mga independent groups, meron mga survey. At alam nyo, meron pong isang survey na pareho ng mga survey ng iba. Alam nyo, nakausap natin si Governor Remulla. Mga ilang buwan na nung nagkasama kami dyan sa Cavite. Ang survey daw niya dun sa kanilang lugar, yung Duterte Block, Duterte diehards, lumalabas 40%. Yung grupong yon hindi matitinag. Kahit anong gawin mo, talagang Duterte yan. At hindi lang po sa Cavite yan. Lumalabas sa kahit saang lugar, parang meron na talagang black ang Duterte. Ito ang tinatawag na Duterte diehards. Mga DDS ang tinatawag nila. Yun na lang mga OFWs ako. Ilang milyon ba yan? Puro Duterte yan. Yung mga bumoto sa kanya, ilan ba bumoto sa kanya? 16 na milyon. Oh. 16 na milyon, ha? Sa ngayon pa nga sa balita natin, nadaya pa ng 3 milyon. Dahil yan sa mga smartmatic na yan. Pero pagpalagay natin 16 milyon ang nakuha niyang boto. Oh. Ilan ba ang botante sa Pilipinas? Sabihin mo 24 o 30? Basta ganito Kung 40% ang block ng Duterte, pag pumasok si Mayor Sara, meron na siya kagad kapital. Ang kapital niya 40% kasi sabi ng mga survey, kahit anong gawin mo, talagang Duterte yan. Hindi naalis yan. So, matitira na lang pong mga botante, 60%. Oh. Assuming na yung 40%, Kisara, dahil nga Duterte Black, assuming na hindi na siya nakakuha dun sa 60%, pagpalagay na natin, 5 ang kandidato. Gamitan natin ng ng calculator na tinatawag. Kasi 5 kandidato, i-divide natin by 5, yung 60%. Ginagawa natin, 60% divided by 5. 5 na kandidato, 60% ang botante. Lalabas ay lalabas pag pinaghati-hati nyo, ipagpalagay nyo na equal 12% each ang makuha nila. Biro nyo kung 12% each, hindi panalo ng dati si Mayor Sara kasi 40% ang nasa kanya na. Ayun hindi ka pa nakakasiguro kung yun sa 60%, baka makakuha pa siya ng 10% doon. Hindi mo ba? Kasi
Yung mga 60%, yun yung wala pang linya kung kanino sila pupunta eh. Mamimili pa sila dun sa 6 na kandidato eh. Eh si Sara meron ng 40%. O hindi ba? Ay paano, saan sila pupulutin? They will eat the dust. I doubt naman kung yung kahit sino sa kanila makakuha ng mahigit sa 40% para talunin si Mayor Sara. Wala ho silang ganung block, wala silang constituency. Kasi itong mga Duterte, nagkaroon ng, tawag nga ng iba na, merong cult, personality cult. Kasi naging rockstar ang Duterte. Nakakaiba kasi, kakaibang presidente. Ordinaryo lamang siya. Sabi nga nila, sabi nga ni Presidente, tawag nila sa akin, probinsyano. Nagmumura pa. Sabi nila. Pagkatapos may ayaw, pati barong niya, nilililis yung barong niya. Ha? Kumbaga, kakaiba siya. Hindi siya yung mga, pareho ng mga nakaraang presidente. Prim and proper. Siya yung anong prim and proper? Prim and proper yung utak ko. Pagsisilbi sa bayan. Bigyan ng proteksyon sa bayan. Bigyan ng komportabling buhay ang bayan. Pero kung sasabihin mo prim and proper sa pananamit, sa pagsasalita, kung anong komportable sa akin, yun ang gagawin ko sa pananamit. Kaya casual lang ako, ordinary lang. Kahit yung mga barong, Amerikano, ayaw ko yan. O, di ba? Yun naman sa pagmumura, yun naman, alam nyo, yun nga ang kagandahan dito sa tao ito transparent. Hindi mo na kailangang itago. Talagang pinapakita niya na ang sarili niya. Take it or leave it. Ano ba? Ngayon si Presidente Duterte. So madalit sabi, kaya siya tumatak sa masa. Kaya yung majority ay gusto siya. Kahit nga yung mga ayaw sa kanya noon mga mayayaman, ayaw sa kanya. Pero nung nakita niya na yung estilo, nasanay na sila sa mura niya. Pero nakita nila talaga namang itong taong ito. Nagpapatupad ng batas, binabangga yung mga tycoons, basta inaapi ang mga kararami, ayaw niya. Kita mo, pati Amerika, binangga niya. O, hindi ba? Binabangga niya lahat yan. Nung may nagtapon ng basura dito, sino ba nagtapon dito? Australia? Ibang bansa? O, hindi ba? Kunin niyo yan. Balik niyo, tapon niyo sa kanila yan. Mag-aaway tayo dito. O, wala. Ibang klase, hindi ba? So, dahil dyan, nabuo ang tinatawag na DDS, yung mga Duterte diehards. Ayan na yan. Black. It's a black. Yun naman nung iba, paano mo naman masasabi si Senador Lacson may black? Wala naman hindi nga, kita mo kulelat nga sa survey Paano mo masasabi sino pa? Si Senador Pacquiao, may black. May black yun sa boxing. Panalo na siya hands down. Si Mayor Isko, wala rin dahil wala rin siyang black na tinatawag. Kasi ang constituency niya dito sa Maynila. Hindi po ba? Sino pa? Itong si Bongbong Marcos may black. Ilocos. Pero ilang porsyento ba ang Ilocos Norte? At meron din siya siyempre mga kaaway doon. May mga kalaman din sa politika. Pero meron din. Ito lang ang meron black. Ilocano votes, Marcos vote. Kasi actually, alam niyo yung mga Marcos, yung mga followers ng Marcos, maniwala kayo, nung panahon, mayroong tinatawag na mga Marcos loyalists na tinatawag. Pero nung nawala sila, nabuwag yung Marcos loyalists, napunta kay ERAP, yung marami sa kanila. Nung nabuwag naman ng ERAP, hindi na malaman kung saan pupunta. Pero, marami sa kanila ang pumunta po sa Duterte. Kaya kasama yung loyalist na yun napunta rin sa Duterte. Hindi natin ngayon malaman kung magkalaban ang Duterte at Marcos.
babalik yung mga dating Marcos na napunta kay Duterte o mananatili kay Duterte. So, interesante ang labanan po ngayon. Kaya mas maganda talaga na pumasok na dyan si Mayor Sara nang magkaalaman na. At kaya ito pong mga supporters ni Mayor Sara, hindi humihinto. Hindi ba sabi natin sa inyo kahapon nag-novena pa, novena. O, hindi po ba? At merong alam mo yung video, naku, kumakalat, ako tuwan-tuwa. Ang daming nagandahan, humanga dun sa video na ginawa ni Anthony Castelo para kay Mayor Sara. At kaugnay po rito, naku, nakalimutan natin kahapon na itugtog naman, ipanood sa inyo yung MTV ni Presidente Duterte na ito namang mga kababayan natin na naunsyami, na siphayo, na feeling orphan dahil hindi na siya tatakbo. Ngayon po kumikilos at nakikiusap, nananalangin din. Pinapakita kay Presidente Duterte na kailangan tumakbo ka. Bumalik ka uli. Kailangan huwag ka magretiro. O kaya itong video na ginawa ni Anthony Castelo, papakita po natin sa inyo uli. Kasi maganda talaga. Kahit ako nung makita ko, pinakita sa akin sa Baguio, gandang-ganda ako At pag napanood dito ni Presidente Duterte, nako, pati siya bibilib dito kay Anthony Castelo. Panoorin po natin. Minamahal kita, o bayan kong Pilipinas. Sinisikap kong mabigyan ka ng bagong bukas. Iniibig kita, dinadalangin ka. Ang buhay ko'y alay sa'yo, minamahal kita. Sumasapit ng hating gabi, bayan kong sinilangan. Mga patak ng luha mo'y aking pinunasan. Iniibig kita, dinadalangin ka. Ang buhay ko'y alay sa'yo, minamahal kita. Ika'y inakay ko sa iyong bawat hakbang. Tinuro ko sa iyo kung saan ang tamang daan. San man ako maparong, sa puso ko ika'y naroon. Kita'y pinasasalamatan na ikaw ay napaglingkuran. Iginuhit ng tadhana, simula dulong silangan hanggang apat na sulok ng mundo. Ika'y dadalangin. Dakila ka, o bayan ko, Pilipinas, tahanan ng mga bayani mong lumipas. Iniibig kita, pinaglalaban ka. Ang buhay ko'y alay sa'yo, minamahal kita.
inibig kita. Pinaglalaban ka, buong buhay ko'y alay sa'yo. Minamahal kita. Alam po ninyo, merong latest na payag si Bongbong Marcos. Siya raw pala, simulat sa pool, pinaplano niyang i-adapt ang Presidente Rodrigo Roa Duterte nung siya ay kandidato pa sa pahayag na Vice Presidente. Gusto niya daw sanang i-adapt kasi magkaibang partido sila. At saka, pangalawa, Mindanao, si Presidente Duterte, siya naman ay Luzon. So magandang tandem sana. Ayun naman daw sinasabing Sara Duterte, Bongbong Marcos na nag-collapse. Wala daw, hindi totoo na nag-collapse yung siya magiging Vice Presidente. Kasi unang-una, wala naman daw talagang usapang ganun. Bumisita nga lang siya, gana sinabi natin kanina. So, sabi niya ngayon, talagang gusto niya si Presidente Rodrigo Roa Duterte na kanyang running mate. Yun ang plano talaga. Pero, nawala yon dahil nga, nag-anunsyo ng retiro. Kaya, bukas daw siya, ito maganda, bukas daw siya na makipag-running mate kay Senador Christopher Bongo. O kaya merong nagsabi, pag magra-running mate si Bongo kay Bongbong, di magiging bong-bong-bong to the third power na yan. Parang bong-bong-bong, para ka nagdadram dyan. Yan ang pinaka huling balita sa mga payag ni Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo itong si Bongbong o Bongit. Bongit ang mas palayo sa kanya ng malalapit sa kanya. Alam niyo ba, kung naaalala niyo yung tinig o boses ng kanyang ama, si Ferdinand Marcos, mababa. Mababa ang boses niya doon. Maganda. Yan yung si dating Senador Marcos. Pag ini-interviewin, unang buga ng kanyang mga salita, parang yung tatay, pareho ang timbre ng boses, kaboses niya. Pati yung estilo ng pagsasalita. Kaya yung mga idol kay Ferdinand Marcos, nakikita nila yung Ferdinand Marcos dito kay Junior Marcos. Nagiging hawig na nga, dati-dati, kamukha-kamukha niya talaga, yung nanay niya si Imelda Marcos, the former First Lady. Pero habang tumatagal, nagiging tatay na ang mukha niya. Doon nagiging kombinasyon. So, yun ang latest. Tingnan natin kung magkatuluyan. Pero alam niyo, lahat yan lahat yan puro in the realm of possibility. It can happen, it may not happen. Hindi po ba? Meanwhile, naku, hindi ko na muna sasabihin. O siya ako nga pala, bago ko makalimutan. Meron nga ako pala tayong naimbitahan tayo magprograma. Meron ako dating programa niya sa RJTV Bandido, yung mula Martes, mula alas 5 hanggang alas 6. Tuwing Martes po yan, yung RJTV, Radyo Bandido. Meron din silang TV. Ano nga ba channel yun? 224 ba? At saka, meron din sila sa Facebook. Meron ang pamagato na South Panel O. Parang gano'n. South Panel O.
Yan naman katang-isip po ni, ano yan, ni Secretary RJ Jacinto, yung may-ari ng Radyo Bandido. Meron po tayo. Ngayon, kadalasan kasi, alam niyo, mahirap yung monologue eh. Yung ikaw salita lang salita ka ngayon, wala kang kausap. So, meron tayong inanyayahan doon na maging panelist natin. Yung si Pia Morato. Nako napaka-irregular naman kung umattend ng ating ng ating show. Kasi spokesperson ni Mayor Joy Belmonte. Kaya palaging absent. Mabuti, inaalalayan tayo ni ASEC Darren Salipsip kadalasan at itong si Jimmy Morato. Pero nahihiya na tayo sa kanila kasi hinihila natin, wala tayong makakausap So inanyayahan po natin, meron akong magandang bagong mga panelists. Alam niyo kung sino? Si Attorney Mike Toledo at saka si Attorney Karen Jimeno. Pareho abogado to. So tatlo na kaming abogado. Magkakaroon kami ng panel discussion. Ito si Attorney Karen Jimeno, kung matatandaan nyo, ito ay spokesperson nung panahon ng Corona trial. Siya ho yun. Magandang babae, kakapanganak lang. Congratulations nga pala sa baby mo. Ito naman si Attorney Mike Toledo. Ito, makisig to, magandang kumanta, magandang boses. At saka ito ito ang public relations man ni MVP. Kaibigan natin yung dalawang yan So, inanyayahan natin. At tuwan-tuwa naman. Maganda ka ako ito, magkarambola tayo ito, magandang diskusyon. So, abangan nyo yun sa RJTV Bandido every Tuesday. At saka dinagdagan na yung oras. Ginawa ng 1 hour and a half. So, mula alas 5 hanggang alas 6:30. South Panel O. Every Tuesday yun. At mula rin sa, kailan ba yung magsimula? 11, October 11. Inanyayahan din tayo ng General Manager ng Radyo Bandido, si Bea Jacinto, na magkaroon ng programa sa kanila araw-araw. Mula Lunes, hindi ko ngayon alam kung mula Lunes hanggang Biyernes o mula Lunes hanggang Linggo kasi sabi niya daily, araw-araw Pero 30 minutes lang yun. At ako lang mag-isa doon. Abangan nyo rin yun, October 11, Radyo Bandido at TV rin yun, may Facebook. Alam nyo yung pamagat? Ang pamagat naman nun, ang kata naman itong Bea Jacinto. Ang sabi niya, ito na lang title mo. Sabi niya, wag ng counterpoint. May counterpoint ka na Sabi niya, ito na lang. Ano ka kung title ng programa ko sa everyday dyan sa inyo? Gawin natin, You heard it first from Attorney Sal Panelo. Ba o kaya? You heard it first from Attorney Sal Panelo. Ibig ko sabihin, kasi ang format nun, yung mag-share ka ng mga balita, bibigay ka ng opinion. Ang ibig ko siguro sabihin ng you heard it first from me o from Sal Panelo, narinig nyo yung opinion kaugnay sa mga balita sa akin. Sa akin yung narinig. Siguro ang ibig niya sabihin. So, abangan po ninyo. October 11, Sal's Panel O with 3 panelists. Attorney Mike Toledo, Attorney Karen Jimeno at ang inyong lingkod. Of course, every now and then, imbitahan natin uli yung si ASEC Darren at saka si Jimmy Morato at saka si Pia Morato. Anyway, meron nga ho palang bagong balita. Matagal, nakakalimutan lang natin ibahagi sa inyo. Alam niyo ba, na merong bagong miyembro ang PDP Laban? At kilala niyo ito. Artista ito. Si Robin Padilla. At nakita nga doon, sumusumpa siya. Kung hindi ako nagkakamali, yung isa ka, nakamaskara kasi. Mukhang kasama ni Philip Salvador, yan mga barkada. Ang implikasyon po noon, bakit siya sumali sa PDP Laban? Mukhang may balak itong tumakbo.
Ba't ka naman papasok sa partido? Kaya ang espekulasyon, bakit tatakbo rin itong senador? O kaya naman kongresista, o whatever. O tingnan nun natin. So, Robin, pero nung tinanong ko siya, Robin, tatakbo ka ba? Naku, hindi po. Ikaw po yun. O, ganun ang estilo nun eh. Okay, pero miyembro ka na ako, hindi ako magtataka. Kung ikaw yung kakandidato. Well, good luck to you. O, ano pa? Meron naman ako nabasa kanina. Will Sara Duterte change her mind? Alam nyo, Mayor Sara yun, kung magbabago isip. Hindi natin alam kung nagbago na. Baka na-overrun na ako dahil tinape ko in advance ito eh. Tinape ko po ito ng Miyerkules. So, hindi ko alam kung nag-announce na siya. Natatakbo o hindi tatakbo. So, bakit meron pa naman nung hanggang ngayon, dahil Biyernes ngayon, ngayong araw na ito. O kaya naman, pwede naman siya mag-substitute hanggang November 15. So, marami pang araw. Now, ang tanong, sa tingin ko ba, para magbabago isip niya? Ako, hindi ko na, mahirap pong ilagay ang aking sarili sa kanya. Pero, ang alam ko lang, si Mayor Sara, matalinong tao, sensitibo siya sa damdamin ng maraming tao. Alam niya kung anong tama at kung ano ang hindi tama. Alam niya rin kung nasa panahon na ang gagawin niya o hindi. Ang alam ko, dahil malawak ang kanyang kaisipan, ifa-factor niya, i-consider niya lahat na bagay. Una-una, i-consider niya yung, bakit ako tatakbo? O, ang sagot doon, bakit ka tatakbo? Kasi ang sabi mo noon, tatakbo ka lang kung yung papa mo hindi tatakbo. At hindi ka tatakbo kung tatakbo siya bilang vice presidente. At sinabi mo rin na since tinanggap niya na natatakbo siya, hindi na ako tatakbo. So pinanindigan mo yon. Ang problema, umurong ang si Presidente Duterte. So nawala na ngayon ang sagabal para kay Mayor Sara na tumakbo. I-consider niya yun. Ako kasi pag hindi ko siya nag-reconsider, I'm sure may susumbat sa kanya. sabi mo nun hindi ka tatakbo dahil tumatakbo si Papa mo. Ngayon, hindi na tatakbo. Bakit ayaw mo pa rin tumakbo? Di ba? Ganyan yan eh. So, i-consider niya yan. Pangalawa, i-consider niyo ito. Mas mabigat siguro ito. Siya sa kanya nagsimula, nasabi niya na mayroong 700 na parallel organizations na nilikha ang kanyang mga tagahanga, mga tagasunod all over the Philippines. Hindi po biro-biro ang 700. Yung dalawang organisasyon lang nag-organize ka mahirapan ka na. Ito pang 700 parallel organizations, spontaneously ito spontaneously ito na biglang nagsulputan at nagkanya-kanyang coordination sila. Ang ibang nga, wala pang coordination. Basta all over the Philippines yan. 700 plus yan. Kukonsider niya ko yun. Kukonsider niya rin na itong mga taong ito, hindi naman niya pinakiusapan, kusang loob na nagtrabaho para sa kanya. Hindi lang yan. Hindi naman niya ito binayaran. Dahil wala naman siya pambayad. Parang ako, walang pambayad. Ito, kusang loob din na nag-organize. Naggagastos ng kanilang mga pera. O madalit sabi, binuhos ang buong buhay nila ngayon. Ilang buwan na nakakalipas. Buong isipan, buong puso, buong kaluluwa. Binigay nila kay Mayor Sara. Iyon ang i-consider. Iyon ang mga factors na i-consider ni Mayor Sara kung tatakbo pa siya o hindi. Another factor. Kukonsider niya rin, ito ba ang panahon? Itutuloy ko ba yung mga pagbabagong isinagawa ng ama ko bilang presidente? At maaari bang dagdagan ko pa? Kaya ko ba yun? Ayan, yan ang mga tanong. Kaya
As I always say, que sera, sera. What will be, will be. Oh, di ba? Mangyayari yun kung ano mangyayari, kung anong tinakda ng dakilang lumiga. Yun ho ang mangyayari. Alright. Bumalik na po tayo. O huwag kayo magtataka, nagbago ako na. Nag-change costume. Pati nag-change chair din tayo kasi nabuhusan ko yung aking suot. Namantsahan pati yung upuan. Kaya nagpalit tayo pati upuan. Anyway, alam po ninyo, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ito tinape natin. Ipiniplay ngayon ngayong araw ay Biyernes, supposed to be Biyernes na ngayon. Siguro naman, alam niyo na po na ako ay na-nominate na kandidato sa PDP Laban bilang senador. Tinanggap po natin yon. Kaya mamaya ho, sasamahan tayo ni Presidente Duterte kasama yung iba pang kandidato pagpapile ng Certificate of Candidacy. Kaya magpapaalam po tayo sa inyo. Ito po ang huling programa ng Counterpoint dito sa PTV4 at sa Facebook. Sapagkat hindi na po tayo, ito na ang huling araw natin bilang Chief Presidential Counsel. Because under the law, pag kayo po ay file ang Certificate of Candidacy at kayo ay appointed na opisyal, automatic, ipso facto, automatically din resign. So, ako po ay magpapaalam. Matagal din naman tayo nagsama. Ilang taon. Sana po ay marami ho tayong naibahagi sa inyo na nakadulot sa inyo ng kaalaman sa mga issues na tinalakay natin, na liwanagan po yung mga gugusot na issue, yung mga tinatawag na misinformation, na iwasto po natin, yung mga kasinungalingan, ay na ilabas natin ang totoo. At sana po ay patuloy pa rin kayong nagtitiwala kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at sa inyong lingkod. Hanapin naman po natin ang ibang daanan para sa pagsiservisyo sa bayan. Galing tayo sa executive, we'll try, if we lucky enough, we'll be serving in the legislative department sa tulong ng ating mga kabayan. Oh, by the way, actually, sa totoo lang, meron po tayo pang ibang programa sa RJTV, meron tayo sa Radyo Bandido, at sa Batas, pwede naman po tayo actually patuloy ng programa natin doon sa mga ibang estasyon. Dito, pwede tayo karoon ng isang programa sa private citizen, pero penga na muna tayo. Kailangan kakapagod din, hindi ba? Araw-araw tayo nagpo-programa. Siguro kapag naimbitahan ulit tayo ng PTV4 o RJTV, TVM, tingnan natin. So, marami hong salamat sa inyong lahat. Sa inyong pakikinig, sa ating
pakikipag-ugnayan kahit sa aire. Malugod po akong nagbigay sa inyo ng mga magagandang balita, yung mga isinagawa ni Presidente Duterte bilang Pangulo. At kung napansin nyo nga ako, di ba? Nakaapat na tayo ng programa. Hindi pa ako natatapos sa kanyang accomplishments, kaya tinigil na lang natin. Sapagkat kung hindi ko itigil yung pagbahagi ng accomplishments, wala na tayong mabibigay ng mga komentaryo, wala na tayong pagsusuring gagawin. Kung hindi, i-enumerate na lang natin. Walang katapusan sa dami. Nakakalula. Anyway, babalikan po natin kayo. Lipas na lang saglit. Okay, bumalik na ho tayo uli. At ito na ang, as I said earlier, ito na ang huling pagkikita natin sa aire for now. Ang ating huling araw. So, I will repeat, thank you so much for joining me in this counterpoint with yours truly. At magkikita pa rin naman tayo, di bang hindi? Maraming mga avenues kung saan po tayo magkikita. Sa susunod natin ding pagkikita, whether sa personal o sa aire. At kung meron din pala kayong whatever needs you have, huwag niyo kakalimutan. Alam niyo itong opisina ito, the Chief Presidential Legal Office, palaging sa inyo tutulong. Alam niyo naman ang email dito, kung sino man naman magiging susunod na Chief Presidential Legal Counsel, sigurado tutulungan kayo. Ito ocplc.neb@gmail.com. Ayan Saka yung kung tungkol sa akin na personal na mensahe, papadala ko sa akin yan. So, magpapaalam na po tayo. Again, sa huling pagkakataon, magpapaalala po tayo, magsuot po kayo ng inyong mga face mask, ng inyong face shield, at huwag niyong kalilimutan, pag kayo nasa labas, dumistansya kayo ng 2 meters or 6 feet, o kaya naman 6 na pie. At huwag niyong kalimutan, maghugas ng inyong mga kamay with soap and water. Palagi po kayong maging malusog sa katawan. At pag kayo ay nagising na sa umaga, huwag niyong kakalimutan, thank God for the lives given us. Pati ho yung pagdudugtong sa buhay natin, pati ho yung mga kinakain natin sa araw-araw. Salamat din po sa pag-akay sa atin sa tamang landas. At huwag po nating kalimutan, palagi nating manalangin sa kalusugan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte, 10 ng kanyang pamilya. Upang ito ay makapagpatuloy sa kanyang matapat at pagmamahal na paglilingkod sa ating mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Salvador Panelo. Nagpapaalam hanggang sa muli nating pagkikita at nagsasabi po sa inyong lahat, let us tread the path of roses and let us go beyond the path of thorns. Magmahalan tayo. And I love you all. Attorney Panelo, Senator Panelo, o Attorney, Secretary Panelo pala, my favorite candidate for Senator. Tatakbo ka ba
Sabihin mo na at para malaman ng mga tao. Mukha at Pero, tatakbo ka. Pangulo, siguro lalakad na lang tayo papunta sa Senado para hindi tayo madapa. Lakad na lang, huwag takbo. Alam mo, Sal, maraming tao na hindi nakakaintindi sa'yo. Pero pag nalaman nila gaano ka stricto, very strict sa disiplinado ka sa trabaho mo. At kung alam lang nila ang paano umaandar yung utak mo, bibilib ang Pilipino. Ako, bilib ako sa iyo. Bilib ako sa utak mo at I said I appreciate your itong ano mo, pagka-stricto mo sa trabaho. Everybody is almost on a tiptoe pag yung binabasa na namin yung mga recommendations mo. You are the presidential advisor, legal advisor of the president. At marami kang naibigay na mga opinion na nagamit ko. At sa awa ng Diyos, puro totoo. Sabi ko nga, hindi naman iniiwasan natin dito na magmukha tayong, or at least there is no, hindi magsuspetsa ang Pilipino na kasabwat tayo sa lilangan ng mga taong Pilipino. It's your turn to talk. Mabuti siguro magtagalog ka na lang. Mahusay ka, Bicolano ka. At saka Ilocano po ako, Presidente. Bicolano Ang ka. tatay ko ay La Union, ang nanay ko ay Bicolano. Whichever. Maraming salamat. Marami pong salamat for the kind words, Mr. President, and for your endorsement.